So guys, ngayon ang pag-aaralan natin is string method. Okay? So lagay ko na dito. Ganito na lang. Without further ado, open na natin yung ating code editor para diretso na tayo agad sa topic. So pag-aaralan natin is string methods. Ayan. So ayan guys, string methods. Ngayon, merong iba't ibang klase ng string methods. Specifically in this video, gusto ko pag-aralan natin yung dot length. Ayan. Tapos parenthesis, end of the statement. Okay? So wag na natin lagay end of the statement. Ito na lang. Meron tayong tinatawag na dot length method. So paliwanag natin to. Unahin natin. Actually, madami to. So, isa-isahin natin yung mga iba't ibang klase ng string method. Ito yung umpisa. Dot length. Anong ginagawa ng dot length? So, ang ginagawa nito guys, so lagay tayo ng description. This method is used to count the number of characters in a string. Yan. Okay, this is used to count the number of characters in a string. For example, punta tayo sa coding natin. Eto na, ready na yung boilerplate natin. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, sana mag-subscribe kayo sa amin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. Balik na tayo sa tutorial. Maglalagay ako ng isang string variable. Sabihin natin word. Okay? Ang value niya, super duper. Ayan, super duper. End of the statement. Ito yung ating variable. At yung ating word is super duper. So, ipapabilang natin sa kanya ilan yung character dyan. Paano natin gagawin ngayon yon? Siyempre guys, pag hihingin mo yung bilang, anong involved? Number. Dahil nang hihingi ka kung ilan yung bilang ng character sa loob ng word, magde-declare tayo na lalagyanan ng value na yon, which is an integer variable. Pangalanan natin na length na lang. Length, ayan. Yun yung pangalan ng variable ha. Tapos, ano magiging value niya? Dito ngayon papasok yung ating length method. So, lalagay mo yung pangalan ng variable mo. Ito, word. So, lalagay ko dito yung word. Tapos dudugtungan ko ng dot, etong dot length na method. Okay? So, lagay mo yung length. Ayan. Tapos, parenthesis and then end of the statement. Nakuha nyo guys. Okay? Pagkatapos nyan, para makita mo yung result, para makita mo kung ilan yung character sa words, edi isi-system out mo. Old ba naman? Okay, isi-system out natin. Dot print ln, parenthesis, end of the statement. Lagay ngayon natin yung variable na length. Kasi ang value niya, nandun yung word length. So, lagay natin ngayon yung length. I-run natin. So, as you can see guys, meron daw siyang 11 na characters. Sige, bilangin nga natin. 1 from S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diba? Naintindihan namin yung struggle watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. So, ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Balik na tayo sa tutorials. Kunyari, sabihin natin, palitan natin, name, yung variable ko. Tapos papalitan ko yung value na doji. Ayan, doji. Okay? So papalitan mo rin to, di ba? Name na rin yung lalagay mo. Name.length. Kumbaga, ang mangyari niyan, variable.length. Tandaan ninyo yan, ha? Hindi explicitly na word talaga. Kung ano yung pangalan ng variable na pinaglalagyan ng word, yun yung lalagay mo dito sa .length. Pag niran natin to, makakuha tayo ng sagot na 4. So, run natin ulit na maayos. Ayan, nakuha ninyo guys. So, ito yung una sa mga string methods natin. Yung .length. Okay? So, I hope may natutunan kayo guys. And gusto ko lang din kayong i-remind guys kung meron kayong natututunan. Please, wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na, thank you idol. Ayoko ng ganun guys. Pinakamaganda guys is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa at yung kaalaman, yun ay galing sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo. And if you do guys, please don't forget to subscribe. Thank you so much. See you on my next tutorial.